Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa Israel Defense Forces, isang kulay dilaw na Toyota Corolla ang natagpuan sa vicinity ng isang ospital na pag-aari ng isang nagngangalang Samar Talalka. Isa siya sa mga binihag noong magkaroon ng sorpresang pag-atake noong 7 ng Oktubre. Inanunsyo mismo ng IDF noong nakaraang Lunes ng gabi na nakakita sila ng mga bakas ng dalawang mga bihag sa isang Indonesian hospital malapit sa Jabalia sa northern Gaza. Ang ospital na ito ay nasa pangalan ni Talalka na isa sa 3 bihag na aksidenteng nabaril ng puwersa ng Israel at namatay noong 15 ng Disyembre. Dagdag pa dito ay nakakita din sila ng mga bakas ng dugo ng hindi pa nakikilalang bihag sa loob ng naturang sasakyan na may kasama pang mga piraso ng rocket-propelled na granada. Matatandaan na ang ospital na ito ay napag-alamang ginagamit din ng puwersa ng Hamas bilang kanilang lihim na headquarter at sa ospital din na ito ay natagpuan nilang napakaraming mga tambak ng armas. Pinangunahan noon ng Shiite 13 Commando kasama pang ilang mga reservist mula sa 505th 1st Brigade ng Israel, niraid nila ang ospital at doon ay natagpuan nila ang ilang mga gamit at bakas na may kaugnayan sa mga gawain ng Hamas. Isa pa sa kanilang nakita ay ang Toyota pickup na naglalaman ng armas at gamit ng Hamas na kapareho ng mga nakita nila sa loob ng ospital na kanilang ni-raid. Nakita din nila ang isang dilaw na Toyota Corolla na may lisensyadong plaka ng Israel na pag-aari ni Talalka. Ilan pang mga bakas ng dugong nakita sa loob ng sasakyan na hindi pa din tukoy ng Israel kung sino ang may-ari. Ginagamit ng Hamas ang mga ospital bilang kanilang hideout at ang mga tao bilang kanilang human shield. Hindi titigil ang Israel hanggat hindi nila naililigtas ang mga nalalabi pang bihag ng Hamas. Tulad ng kanila ding napangako noon, hindi sila titigil hanggat hindi nawawasak ang Hamas. Subalit tila mas nagiging tuso ang Hamas sa kanilang mga bawat hakbang. Sa liit lamang ng Gaza ay hanggang sa kasalukuyan, hindi pa din sila nalilipol at hindi pa din alam ng Israel Defense Forces ang kinaroroonan ng mga nalalabi pang bihag. Kaya naman handa din ng Amerika na ipagamit sa Israel ang kanilang kagamitan na madaling makakatrak sa mga hinahanap na bihag ng Hamas. Nagpadala din ang Estados Unidos ng Special Task Force na siyang mangunguna sa paghahanap ng mga nalalabi pang bihag ng Hamas sa Gaza. Ang United Kingdom ay magsasagawa din ng mga surveillance flight upang hanapin ang lokasyon ng mga bihag ng Hamas. Isang klase ng espesyal na unarmed na sasakyang panghimpapawid ang kanilang paliliparin sa himpapawid ng Gaza upang matrak ang mga bihag. Ang network of tunnels na nadiskubre din ng IDF ay konektado din sa ospital na ito. Napag-alaman din na ang lugar na ito ay siya ring ginagamit ng Hamas bilang kanilang ospital kung saan dinadala ang mga sugatan nilang mga sundalo. Ang impormasyon na ito ay mula mismo sa Israeli intelligence. Noong mga nakarang araw lamang, naglabas ang Israel ng kanilang eksklusibong video na kung saan ipinapakita ang dalawang magkaibang mga bihag na dinadala sa Shifa Hospital sa Gaza Strip. Tulad din ng nakita nila sa Al-Shifa Hospital, nakakita din sila ng ilan pang tunnels na malapit lamang sa ospital, kaya naman naging madali lamang sa Hamas ang makatakas mula sa ospital patungo sa ibang mga tunnel. Narito ang ginunang video ng Israel Defense Forces sa loob mismo ng tunnel.
Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!